Masayang araw, mga ka-PL. Siguradong mas lalong sasakit ang ulo nitong mga kongresistang nagsusulong para mapa-impeach ang pangalawang Pangulo. Dahil hindi lamang pala Iglesia ni Cristo, mga ka-PL, ang naghahanda na magsagawa ng malaking rally para ipanawagan, isigaw, at higit sa lahat, suportahan ang sinabi ni Da Junior na huwag mapa-impeach ang pangalawang Pangulo. Dahil usap-usapan po ngayon, mga kababayan, hindi lamang po Iglesia, maging ang iba't ibang relihiyon, mga kababayan, abay naghahanda na rin na magsagawa ng malakihang rally. Baka umanib po ito sa mga kapatiran sa Iglesia ni Cristo para ipanawagan din, siyempre, na Da Junior, sabihan mo yung pinsan mo na si Tambaloslos, huwag ipa-impeach si Inday Sara. Kung hindi, boycott ang abutin nito mga kongresistang ito, lalong-lalo na si Tambaloslos, mga kababayan. Hindi hubiro, ang dami pa lang po ng Iglesia ni Cristo. At ito pang mga iba't ibang relihiyon. Paano na lang kung i-boycott itong mga kongresista na nagsusulong nga ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo? Katapusan na ng inyong pagiging politiko ito. Hindi na kayo iboboto ng mga relihiyon na magsasagawa ngayon ng malakihang rally, mga kababayan. Mailalathala po itong rally na ito sa kasaysayan ng ating bansa na pinakamalaking rally na iisa po ang isinisigaw, huwag mapa-impeach ang pangalawang Pangulo. Ito po ang video ni Attorney Harry Roque, mga kababayan. Siya na lamang po ang magsasabi at magpapatunay sa inyo na hindi nga lamang Iglesia ni Cristo, kundi iba't ibang relihiyon pa. Ito po, panoorin po natin. Pero bago ko po simulan, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman. At paki-click na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, paki-like na rin ang video. Maraming salamat. Makikisuyo lang po. Ito na si Attorney. Panoorin na po natin. So, siguro naman alam niyo na, kinakasana ng Iglesia ni Cristo isang malawakang rally para iparating ang kanilang pagtutol sa impeachment ni BP Sara. At alam niyo ba ang balita ko, hindi lang Iglesia ni Cristo ang sasapi rito. Meron pang iba't ibang mga simbahan ang sasapi dito. At sigurado, ito na ngayon ang mga pinakamalaking pagtitipo na makikita natin sa ating kasaysayan. So anong ibig sabihin nito? Ano ang mangyayari sa mga kongresista na susuporta sa impeachment complaint laban kay Inday Sara Duterte? Well, bilang isang politiko, alam na po natin kung gaano kaimportante ang suporta ng Iglesia ni Cristo, lalong-lalo na sa mga tumatakbong kongresista. Kasi alam niyo yung lamang ng kongresista sa distrito, kakaunti lang yan. At minsan, yung kaunting lamang na yan ay nakadepende dun sa numero ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, magsasanib puwersa pang iba't ibang simbahan. So, kapag nagsabi rin yung iba't ibang simbahan na i-boycott ang lahat ng sumuporta sa impeachment ni Inday Sara, ibig sabihin, matatalo ang mga kongresistang yan. So, kung ikaw ay kongresista, kakasa ka pa ba sa impeachment? Ang problema, kinakailangan kasi kung gusto nilang i-fast track, pipirma sila sa isang impeachment resolution. So, pag sila'y nakapirma, markado na sila. Hindi lang sa iglesia, kundi yung iba pang mga simbahan na sasapi sa malawakang pagtutol sa pagtanggal kay BP Sara. Alam niyo itong pagtatanggal kay Inday Sara, matagal ang plano yan. Sa mulat-mula, alam nila na banta si Inday Sara at ako na nga yung unang-una nagsabi na talagang pinaplano na nila yung impeachment complaint, di ba? And yet, yan po ay pinasinungalingan ng mga liderato ng Kamara de Representante. So anong lumalabas? Ang liderato ng Kamara ay sinungaling. Dahil sa mulat-mula, talagang kinakailangan tanggalin nila yung pinakamalaking banta sa kanilang plano na Marcos Forever. Narinig nyo?
mga kongresistang nagsusulong ng impeachment sa pangalawang Pangulo. Kung ikaw ay kongresista, ha? na nagnanais na mapa-impeach ang pangalawang Pangulo, itutuloy mo pa ba? Kung gusto mo pang maging kongresista, ha? At ayaw mong maboykot, tigilan mo, tantanan mo ang ninanais mong mapa-impeach ang pangalawang Pangulo. Huwag kang magpahawak sa liig kahit ang baluslos. Ginagamit lang kayo niyan. Ha? At baka nandadamay lang yan. Kasi baka maligwak yan sa susunod na halalan o itong paparating na halalan. Abay, madadamay po kayo, mga kongresista. Mga kongresista. O ngayon, kung gusto nyo pa na maging kongresista, ha? Kung minamahal nyo pa, iyang inyong bangko, ha? Diyan sa kamera, mag-isip-isip. Mahirap na. Baka maboykot kayo nitong mga iba't ibang relihiyon, lalo na ng iglesia na huwag nang iboto sa paparating na halalan. Nako, mga ginagalang naming kongresista, magtatapos po ang inyong karera sa politika. Sige kayo, kung itutuloy nyo, bahala kayo, aanihin nyo yan sa dulo. Iglesia pa lang, iba yan kapag dating sa halalan, talagang nagkakaisa ang mga yan. Napakalaking tulong din sana yan kapag kayo ay sinuportahan. Ngayon, kung itutuloy nyo talaga yan, malaking kawalan naman ito sa inyo. Hindi lang iglesia, kundi yung iba't iba pang mga relihiyon. May idea tayo, mga kababayan, kung sino-sino po itong mga magkikiisa po sa gagawing pinakamalaking rally ng Iglesia ni Cristo. Ang una kong naiisip, baka lang naman, itong ating mga kapatid na Islam. Ayan. Pagdating naman sa mga kapatid natin sa Katoliko, maaring hati yan, mga kababayan. Kung hindi man hati, baka mas lamang po yaong mga may ayaw na mapa-impeach ang pangalawang Pangulo. So marami pa rin. Pag sumama yan, dagdag tao pa rin. Beto, ito pa. Baka lang rin. Hindi pa tayo sigurado, ha? KOJC. Malaki din yan. Apakalaking rally talaga nito, mga kababayan. Ito yung rally na yayanig po, hindi lamang po sa ating bansa, maging sa mga karatig bansa natin. At maipapakita nitong rally na ito kung gaano karaming nagmamahal at sumusuporta sa ating pangalawang Pangulo. Yan kaya, mga kongresista, uulitin ko, kung gusto nyo pang maupo sa inyong bangko. At higit sa lahat, huwag kayong magpa-hawak sa liig kitang baluslos. Dinadamay lang kayo niyan. Sigurado kasing hindi siya mananalo sa 2028, kaya ngayon pa lang, sinisiraan niya na ang pangalawang Pangulo. Kaya, mag-isip-isip kayo. Okay, dito tayo sa pangalawang pag-uusapan natin, mga kababayan. Nakarating lang naman po ito sa atin. Hindi rin tayo sigurado kung totoo ba ito o hindi totoo. Kung totoo o hindi. Ayan. Meron pong nag-message sa atin, mga kababayan, na kilala niyo po ang vlogger ni Lisa. Yung wala nang buhok dito, tapos bulky. Si TP, ayan. Di umano, mga kababayan, magbabalik na daw sa vlogging. Nitong darating po na halalan. At di umano, ipagsisigawan niya itong mga senatorial slate ni Da Junior.
Sige, edi gawin mo kung totoo man yung balita na ito, na magbabalik ka sa vlogging, edi tuloy mo. Ha? Tignan natin kung mananalo yung mga yan. At di umano, meron pa sa mga ibang politiko na, alam niyo yung, ipopromote niya, mga kababayan. Ewan ko lang ewan ko lang kung gaano katotoo itong balitang ito. Yun lang po ang nakarating sa atin. O ngayon, mga kababayan, kung totoo man yan, edi mabuti. Magkakabanggaan. Itong mga DDS. At itong mga PBM vlogger. Sa darating na halalan, kanya-kanyang banat yan, mga kababayan. Kanya-kanyang promote yan ng mga politiko. No? At siyempre, ang inaabangan nating lahat, kung sino ang malalaglag at sino ang mananalo. Okay, hanggang dito lamang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas. Be blessed.